Okay, good morning sa bawat isa. Praise the Lord. Sapagkat tayo puli ay sama-sama. Pero bago po yan, ay may announcement lang po tayo na may dadagdag. Merong joint service na 1,000 voices. Parang gusto ko sumali. Choir, sorry, 1,000 choir, no? 1,000 voices sa choir ng AIM Foundation anniversary po. Open po yan, kaya yung mga willing umawit sa Panginoon, at least pwede yung sumali. Alamin nyo lang yung schedule kung sino yung kakausapin po. Dahil every year naman ay meron po yan. No? Kaya lang, ang reminder po dyan, baka naman doon ka lang sumasali sa choir sa labas, pero sa sariling church natin ay hindi sumasali. Mali ho yun, mabatid. Nandiyan pa ho ba, mabatid? Kaya magandang balanse pa rin kung umaawit na tayo dito sa church natin, ay pwede tayo umawit doon sa labas at sumali. Ang pangit naman, sa home church mo ay hindi mo ginagawa yan, pero sa labas ay ginagawa po. No? Kaya open po yan. And then by June, sabi sa akin ni Preacher John, ay mayroong tayong kumbaga sinuggest niya at pag-aralan natin, yung DBBS, no? Bagamat bakit by June? Kasi kailangan mahaba rin preparation po dahil maraming gastusin din po ito. May materialis na tayong nabili, kaya pwede nating magamit po yun. No? Kaya may meeting lang po yung mga officer po. No? Mamaya po. And then mamaya may joint service po kasama ang taga-Bule. Kaya dun sa birthday ni Bishop po, mag-join po tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Sama-sama tayo lagi. And then, gawa na yung Brother Jaime, no? Gawa na yung malapit na, no? Yung box natin, no? Kaya talaga, konti itong March na to ay sisimulan po natin. Mga kapatid, hindi ho tayo mayaman. Siguro isa lang ang mayaman dito. Turo ko nga isang mayaman dito, no? Hindi tayo katulad ng church na sa isang buwan kaya mag-raise ng 1 million, half million, no? Kaya kailangan natin din kahit paano ay makapag-ipon, at least sama-sama pa rin tayo po, no? Kaya mas magaang, mas maganda po, no? Kaya pag-pray po natin yan, yung mga activities, program po natin at gawain po, no? Okay, handa na tayo makinig, amen? Okay, no? Sa mga nasa labas, ay pasok na ho, akyat na po. At yung mga nandyan, nakapwesto, wag nang tatayo, at least focus na ho tayo. Concentrate na ho tayo, no? At kung ano man ang ating inaatupag, kinukuting-ting-kiting-ting, ay tabi na natin. Alam nyo, nag-observe ako, ang sagwa pala na pag lagi kang nasa church, time na ng service, nakaupo ka, nakatayo, nagsiselfone ka, ang pangit pala. Kaya ako, hindi nyo nakita na nagsimula ang service, nahawak ko, cellphone ko, lagi nasa bag na yan. Hanggang sa matapos po, mga kapatid. Parang ang sagwa, no? Nasa service ka na, nakatayo ka, nagsa-cellphone. Di bali, kung nag-picture-picture, record sa church. Tapos hanggang nakaupo ka pa rin, ay nagsa-cellphone ka pa rin. No? Kaya iwasan po natin, mga batid, nasa bagay na mga bagay na spiritual tayo. Amen, batid? Kaya kung may kukontakin tayo, kontakin natin ng Diyos. Amen? Kung meron tayo i-communicate na tao, walang iba kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya aral ho tayo. Handa na ba tayo makinig? Amen? Romans chapter 4. Tayong lahat ay tumayo. Okay, Romans chapter 4. Okay, sabay-sabay natin basahin. Napili ko itong mensahe na ito, baka marami sa atin na panghihinaan na ng loob pagdating sa pagtitiwala or pananampalataya. Kasi lagi tayong lumalaban sa buhay. Laging merong kaaway, may dyablo, laging merong nanunukso sa atin. Kaya kailangan pa rin natin itong mensahe nito. Romans chapters 4 verse 17 to 21, about kay Abraham ang tinutukoy po ito. Siya ang tinawag na Father of all nation. Okay. Ama ng mga bansa, ama ng pananampalataya po. No? Verse 17, yan. Okay, sabay-sabay tayo hanggang verse 21. Ilang talata po yan. No? Ready? Begin. At it is written, I have made thee father of many nations before him who he believed, even God, who quickeneth dead
and call it those things which is not as though there were. Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, to shall thy seed. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when about 100 years old, neither yet darkness. He staggered not the promise, unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Last verse. And being fully persuaded that what is promised, he was able also to perform. Pinamagatan natin, be strong in your faith. Maging malakas ka, maging matatag ka, maging matibay ka, o maging matibay tayo lahat sa ating pananampalataya. Amen? Be strong in your faith o in our faith. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, habang kami nabubuhay, bit-bit pa rin namin ang aming pananampalataya, Panginoon. May mga time na nayayanig ito. May mga time na nagsusway ito, Panginoon. May mga time na nababaling ito ang aming pananampalataya. At minsan nga may mga time na nawawala ito, Panginoon. Kausapin mo po kami, O Diyos, sa mga passage na ito, sa mga salita mong hahayag sa umagang ito, Panginoon. Muli, kausapin mo po ang bawat isa sa biyaya at tulong ng Holy Spirit. Bigyan mong kapangyarihan ng iyong lingkod. Maraming salamat, O Diyos. Turuan mo kami na patatagin pa ang aming mga pananampalataya sa iyo. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sigaw po tayo. Okay. Doon sa verse 19, binanggit po yung 2 beses po dyan hanggang 20 yung salitang faith po. No? Ang sabi sa verse 19, and being not weak in faith, ang tinutukoy po rito walang iba kundi si Abraham. Na ang sabi, hindi man lang humina ang kanyang pananampalataya po. Ang sabi sa verse 9, he consider not his own body now dead when he was about 100 years old. Okay. Neither yet and deadness of Sarah's womb. Ang sabi ng 20, he staggered not at the promise of the true unbelief, but was strong faith, giving glory to God. Doon ko kinuha ng mga talatang yan ayon sa pahayag ni Pablo na tinutukoy ni Pablo ang naging buhay ni Abraham na kung saan nung panahon niya, kahit sa kanyang katandaan, mga kapatid, hindi nagbago po ang pananampalataya ni Abraham. Okay? Kaya tinawag siyang ama ng pananampalataya. Kaya dito, hindi nang hina kahit ganun siya katanda na, even si Sarah, mga kapatid. And then, ito po kung saan ay naging matatag at nagbigay luwalhati sa Diyos, yung kanyang pananampalataya. Tayo rin, mga kapatid, sa umagang ito, aminin natin, may mga time na kahit sa isang idlap, minsan, humihina yung faith natin, yes or no? Pero madalas pa nga, tumatagal yung kahinaan ng ating pananampalataya. Kasi nga, nakabase tayo, nakatingin tayo sa mga nangyayari, sitwasyon, sa nakikita natin, sa nararamdaman natin, sa mga bagay na naririnig natin, mga batid. Kaya madalas ito ay nangihina o nalalambot man o nawawala man o natatalo man, mga batid. Pero dito sa pag-aaralan natin, be strong, amen? In your faith. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Okay? And then, lalo na kung pinanganak ka na ng Diyos. Diba? 1 John 5:4, mula nung pinanganak ka na ng Diyos, dapat ang mundo ay daig-daig mo na, no? Nadadaig mo na.
For whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ayaw ng Diyos sa mundong ito na maging talunan tayo, amen? Ayaw ng Diyos sa mundong ito na maging loser tayo, mga kapatid. Magtatagumpay tayo, ma-overcome natin ang mundong makasalanan, ang magulong makasalanan, ang maraming pressure dito sa mundong ito, mga kapatid, dahil merong katalagang pananampalataya. Hanggat nasa mundo tayo, papairalin natin ang faith natin. Hanggang nabubuhay tayo sa mundo, mga kapatid, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na, mananampalataya ka na, may Holy Spirit ka pa. Kaya sabi ng talata, dapat na-overcome mo ang mundong ito. Hindi mundo ang nangingibabaw sa iyo, hindi mundo ang nananalo sa buhay mo. Dapat ang nanalo sa buhay mo, yung faith mo. Amen? Yan ang sabi ng talata. At yan din ang kailangan natin maging sandata kay Satanas. Tingnan natin 1 Peter 5:8, sabi na, kumbaga sa mga elders, sa mga even sa mga ordinaryong mananampalataya, pwedeng hawakan ito. 1 Peter 5:8 and 9. Bagamat sinabi ito direkta sa elders, pero tayo mga kapatid, hindi naman elders lang o pastor ang inaatake ni Satanas. Tama ba? Even mga ordinaryong mananampalataya o mga believers, ang anak na nga ng Diablo, inaatake niya pa rin yan eh. Kahit anak niya pa rin yan eh. Lalo tayo, mga anak na ng Diyos, no? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sabi ng Bible, para siyang isang leon na gustong lumapa. Para siyang talagang leon na uungal, na talagang gugulpihin ka, talagang ibabalda ka niya, pahihinain ka, mga kapatid. Kapatid, kaya sabi, magbantay tayo. Magpigil tayo, mag-ingat tayo, mga kapatid, may kaaway tayo. Yan ang sabi ni Pedro sa mga mananampalataya, sa mga elder. And then, pagdating sa baba, pansinin sa baba, verse 9, ano ang panglaban kay Satanas? Ang sabi ng talata, whom resist steadfast, ano raw? In the faith. Labanan daw natin ng matatag. Siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Kaya ang pananggalamang, ang pang-atake din, ang panglusob din natin kay Satanas, pag siya'y kaharap natin, kapatid, pagkaharap natin ng Diablo, hindi naman talaga tayo mananalo dyan eh. Hello? Hindi tayo magtatagumpay dyan, hindi tayo magwawagi dyan. Dahil tuso yan, wala pa tayo sa mundo, tuso na yan. Wala pa tayo sa mundo, marami na siyang pinabaksak. Kaya sabi ni Pedro, ang inyong panglalaban, even yung mga kapatiran daw, na accomplish your brethren that are in the world, yung mga nabuhay na mga mananampalataya, inaatake rin ni Satanas. May mga bumaksak, merong bumangon, merong nagtagumpay. Pero sa panahon ni Pedro, sabi niya, at sa panahon din natin, wala tayong ipanglalaban, kundi ang ating pananampalataya. Amen? At yan din ang purpose ni Satan. Pabaksakin, pahinain, pawalain yung tiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Be strong in your faith. Romans 1:17. Tingnan natin itong Romans 1:17. Tatlong bagay lang naman ang naihanda ng inyong lingkod na puntos. Romans 1:17. Ang sabi ng Bible, for therein in the righteous is the righteousness of God, revealed from faith to faith. At it is written, the just shall live by faith. The just. Yung mga ganap, ibig sabihin mga ganap, yung mga matutuwid na mga mananampalataya, yung mga saved. Tayo mga ligtas, dapat nabubuhay tayo lagi sa pananampalataya. Amen, kapatid? Not by sight lagi. Hindi umusyon. May umusyon tayo pero hindi tayo dapat mabuhay mamalagi dyan.
May mga mata tayo na pwedeng magmasid tayo, mag-observe tayo. Binigyan tayo ng mata. Pero hindi nangangahulugang binigyan ka ng mata, diyan ka babase. Hello? At hindi sa emotion din. Kapatid, kailangan mabuhay tayo lagi. Ang mananampalataya lagi, the just shall live by faith. Amen? Yan ang tamang katwiran na gusto ng Diyos na ipamuhay natin, mabuhay tayo lagi sa pananampalataya. Kahit meron na tayo, amen? Kahit may sasakyan ka na, may business ka na, nakatapos ka ng pag-aaral, ano meron ka sa buhay mo, dapat lumalakad pa rin tayo sa pananampalataya, amen? Be strong in your faith. Efesos 6:10. Ito, familiar na talata po ito bago ko bigay yung first point natin. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, bakit sinabi niyang finally? My brethren. Sabi niya, finally, ito na dapat Sa huling panahon, ito na dapat yung finally, katapos-tapusan, ito na. Kumbaga, kasi nandyan yung passage na yan na ang diablo, atake, pasasamain ng mundo, and then may mga sandata tayo isusuot. Sabi niya, kumbaga sa huling gera o laban, kumbaga patapos na yung gera. Ang mundo natin, patapos na. Ito na yung finally. Sabi niya, my brethren, be strong in the Lord. Amen? Magpakalakas tayo sa Panginoon and in the power of His Son. Nasa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Nasa Kanya ang lakas natin. Amen? Kapatid, be strong in the Lord para maging malakas tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung tunay at malaki at matatag at matapang na pananampalataya. Amen? Hindi pa takbo-takbo, hindi pa atras, hindi pa duda-duda, hindi pa alinlangan, mga kapatid. Ang sabi ng talata, sa text pa lang natin, never na nag-alinlangan si Abraham, mga kapatid. Hindi siya babansagan ng Diyos na ama ng pananampalataya, kahit katiting walang nakita. Na kahit katiting kay Abraham, mamamali ang Diyos kung may makita siyang ganyan. At tama ang titulo kay Abraham. Tinawag siyang ama ng pananampalataya. Kapatid, be strong. Tayo din. Isa lang naman ang Diyos ni Abraham Isa lang naman kinikilala niya Tayo din naman, yun din ang Diyos na kinikilala natin Yung Diyos ng Israel, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac, Diyos ng mga mananampalataya sa panahon natin, mga kapatid. Be strong in your faith. Babalikan natin yung Romans chapter 4. Ito na ho. Papaano? Yan. How? Oo, Pastor, may faith ako. Paano ko gagamitin yung faith na yan? Andito na yan Kumbaga, nasa puso na natin Okay, number 1. Be strong in your faith. Number 1, claim God's promises. Wow. Claim God's promises. Angkinin natin ang mga pangako ng Diyos. Hindi naglatag ang Diyos ng mga pangako para mabasa mo lang. Hello? Mabasa ng mata mo o maunawaan ng isip mo. Kailangan mong panghawakan o angkinin yan. Yung mga pangako ng Diyos. Hindi yung narinig mo lang, hindi. Kailangan mong i-claim yan sa puso mo, yang mga pangako ng Diyos. Balikan natin yung Romans natin. Tingnan natin yung Romans. Okay, Romans chapter 4. Okay, tingnan natin ang Romans chapter 4. Dito sa talatang ito, verse 20, kung titingnan natin, staggered not. Yung salitang staggered not, kung titingnan nyo sa Tagalog po yan, ay hindi nalito. Or hindi pagiray-giray yung kanyang pananampalataya ni Abraham. O yung parang lasing na tawag doon, yung pa suray-suray. Yan yung Tagalog na staggered.
Yung faith, sa pagtingin ni Abraham, nakapokus yung mata niya, hindi yung pagiray-giray yung mata niya o yung puso't isipan niya. O hindi siya nilito. Di ba tayo nalito? Akala natin nandun, nandito pala nalito yung ating mata. Yan ang sabi ng talata. Dito sa verse 20 na to, he staggered not the promise of God through unbelief. Hindi man lang siya nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos, but was strong in faith, giving glory to God. Kundi lumakas, amen? Lumakas, but was strong in faith. Lumakas pa yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. And then pagdating sa verse 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Sabi, nanalig siya sa Diyos na may nangako na ang kapangyarihan ay kayang magawa ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang mga pinangako sa atin. Kayo ba naniniwala, mga kapatid, na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin? Yes or no? Mga kapatid, lagi ho yan kailangan natin sa buhay. Yun ang kinilaim ni Abraham kung bakit siya nagkaroon ng Isaac. At minsan tenes siya. Mamaya titingnan po natin po yan. Kapatid, claim God's promises. Daan-daan man ang mga pangako ng Diyos, lagi yan kayang matupad at magawa at mangyari yan sa buhay po natin. Kapatid, tingnan niyo po itong Hebrews 11:11. Ito yung lahat, di ba? An example nung writer, ang lahat ng mga tao po dyan na kung saan sa kanilang pananampalataya. Ito po yung Hebrews 11:11. Even si Sarah, dun sa passage natin, binanggit din si Sarah po dyan. Yung sinasabing deadness. Kumbaga, alam ni Abraham na talagang hindi na magkakaanak ang kanyang asawa. Pero ito, even si Sarah, binanggit po dyan, mabatid. Ang sabi, through faith also Sarah himself received strength to conceive seed and was delivered as a child when he was past age. Ang sabi, lipas na yung kanyang gulang edad. Ang sabi ng talata, anong karugtong? Because he, judge him faithful who had promise, palibas ay inari niyang tapat ang nangako. Amen? Si Abraham, 100 years old na. Si Sarah, 90 years old na. Bagamat sa panahon natin, parang imposible sa panahon natin ngayon na magkaanak sila, mga kapatid. Pero dito, mga kapatid, hindi na, ang panahon nagbabago. Ang tao nagbabago. Pero ang pangako ng Diyos, mananatili pa rin niya. Amen, mga kapatid? Dito, mga kapatid, kahit si Sarah, nag-claim din na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang tapat na pangako. Hindi naman sa edad. Lagi yan, hindi sa pera, hindi sa husay, galing, hindi sa talino, hindi sa merong yaman tayo, mabatid, o may edad na, bata pa. Hindi ganun, mga kapatid. Ang pinag-uusapan, papaano mo kiniklaim ang mga pangako ng Diyos? Lagi natin pangawakan. Kapatid, isa ho tayo sa tagapagmana. Efeso 3:6. Tingnan niyo Efeso 3:6. Sayang naman, ang sinulat ni Pablo, pansin niyo po ito, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Tayo, mga hintil, may mga mananampalatayang naging Hudyo, ang talagang salvation, mga kapatid, ang unang inalok ng kaligtasan, walang iba ang bayang Israel at Hudyo. Pero salamat, naging tagapagmana tayo. Isinama tayo sa same body and partakers. Ibig sabihin, partakers, naging bahagi na tayo ng mga pangako ng Diyos. Amen?
kung papaanong nangako ang Diyos sa bayang Israel, nangako rin ng Diyos sa mga Gentile na mga mananampalataya, mga kapatid. Kung pinakikinabangan ng mga Hudyo ang promise ng Diyos, tayo din pakinabangan at panghawakan o angkinin natin ang mga pangako ng Diyos. Lalo yan sa kaligtasan po natin. Na pinangako ng Diyos, una pa ba, na may buhay na walang hanggan na mga sumasampalataya sa Kanya. Naligtas tayo by faith at kailangan mabuhay pa rin tayo ng by faith, mga kapatid. Romans 1:2. Tingnan natin yung Romans 1:2. Wala nang ibang tayo sinasampalatayanan kundi ang mga sulat ng mga propeta. Yan ang sabi ng Bible, which He had promised afore by His prophets in the Holy Scriptures. Ang sabi ni Pablo, ipanganganak ang Panginoon, sabi diyan sa verse 3, ipanganganak, na kung saan na isulat sa salita ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta. Pag ang propeta na ang nagsalita, maniwala ka na sa panahon lalo na yon. Pag ang pastor ang nagsalita at leader ang nagsalita, the same. Kung ang propeta ay kumukuha sa loob ng salita ng Diyos, ang mga leader o pastor kumukuha rin ng pagtuturo sa salita ng Diyos. Kung panahon noon kapag may propeta, paniwalaan na natin. Walang pagkakaiba sa church ngayon na ang propeta ay humahayo, lumalabas, sinasabi yung pangitain na mangyayari in the future, mga kapatid, bagamat hindi pa buo ang Bible, ngayon buo na ang Bible, natatanganan natin na ipapangaral lang ng pastor, mga kapatid. Kung naniniwala ang mga tao sa propeta noon, lalo dapat, mga kapatid, buo na ang Bible, lalo tayo sa panahon natin ngayon. Mas lalo tayong maniwala, mga kapatid, noon, ang pinapangaral lang ng mga propeta, yung mga tao, hindi naman nila nababasa talaga Mga kapatid, o nabubuklat. Sa Art of Covenant, binubuksan niya ng mga propeta po. Pero hindi yan nababasa ni numan. Tayo ang palad natin. Hindi lang naririnig na ipipreach ng pastor, kundi nababasa natin. Mga kapatid, ang problema, kulang ang pag-angkin niyan doon sa mga pangako ng Diyos. Kaya hindi nagiging strong ang faith ng mga mananampalataya. Claim God's promises. Yung panahon ni Elijah, kung bakit nabuhay yung mag-ina, nagmumulot na lang ng patpat at kaprasong mantika, harina ang iluluto, at kinabukasan patay na sila. Alam natin ang istorya na yan. Hindi sila nagutom. Mga kapatid, maraming taon na buhay po sila. Alam niyo, pinangawakan ng babae kasi propeta ka ng Diyos. Buhay ang Diyos mo. Mga kapatid, kaya naniniwala tayo. Mabubuhay at pagpapalain tayo kapag kinilaim natin ang mga pangako ng Diyos. Amen? Pero ako naniniwala yung tama raw FX, kinilaim na yan ni Pamilya Asher. Amen? Grabe, no? Tama ang sabi ng Bible. Nananaginip ka lang habang nakahiga ang ganyan. Wala pa hawak ng manobela, nanaginip ka pa lang. Isang araw mahahawakan mo yan. Amen? Ako nananalangin ako sana magkaroon ng service ng church. Church vehicle at salamat sa pamilya ni Susan, mga kapatid niya na nakuha ng mura. Pero matagal na panahon ay pinalangin at kinilaim ko na. Amen, kapatid? Isang araw, dahil nga magkakaroon ng laging joint service, kailangan namin, Lord, matagal kami nananalangin ng sasakyan, kiniklaim ko na ang pangako mo. Amen, kapatid? Kaya tayo i-claim na natin. Wala pa sa kamay, sa puso at isipan natin, ini-imagine pa lang natin, pinapangarap pa lang natin, ang Diyos meron ng nakalaan. At isang araw, madadama mo yan, mahihipo mo yan, mahahawakan mo yan, kasi pinanghawakan mo, inangkin mo ang pangako ng Diyos. Amen? Matuto tayo, kapatid. Even ang target natin ng anniversary.
for 45th anniversary na tayo. Ang target natin, 450,000 hanggang January. Pwede ba natin i-claim yan? Parang labas sa ilong, ha? Pwede ba natin i-claim yan? May pangako ang Diyos, eh. Umiwas lang tayo sa pag-ibig sa salapi. Mag-ilag tayo sa pag-ibig sa pera. Siya rin ang may sabing hindi niya tayo papabayaan ni iwan. Mga kapatid, kaya pagdating minsan tayo, pag may biyaya at pagpapala na, imbis na una, kiniklaim mo ang pangako ng Diyos, Lord, ibigay mo lang itong pagpapalang ito, kiniklaim mo ang salita ng Diyos, pero pag nandyan na rin, at ikaw nangako naman ng isang araw, Lord, pag binigay mo to, pagpalain mo ako, ikiklaim ko ang pangako mo, sige, tutuparin ko, pangako ko rin. Pero pag dumating na ang panahon na yan, humihina na yung faith natin. Sana, sagutin man ang dasal mo, o hindi man sagutin ang dasal mo, sana lagi mo pa rin i-claim ang mga pangako ng Diyos. Amen? Minsan nabubulagan tayo. Ang pera, pera lang ho yan, kapatid. Mas mahalaga pa rin sa Diyos ang pananampalataya. Kapatid, sa mundong ito, bagamat needs natin ng money, at marami after ang tao dyan. Pero mabubuhay tayo kahit simpleng pamumuhay. Sabi ko nga sa inyo, yung babae, wala naman siyang perang pambili. Yung kaprasong tinapay na inlock niya pa, binigay niya kay Elijah. Wala siyang nakatago. Wala siyang pondo, mga kapatid. Ubus na nga, simot na nga eh. Pero sabi, dahil propeta ka ng Diyos, amen? Tao ka ng Diyos, buhay ang Diyos mo, Elijah, sige, gagawin ko yung sinabi mo, bibigyan kita ng bahagi ng aking iluluto at ibinigay. And then maraming taong nabuhay. Kapatid, pinanghawakan ng babae ang pangako ng Diyos. Hindi siya after. At naniniwala ako, mga kapatid, sa loob ng maraming taon, kumakain pa rin si Elijah sa pamilya niya, yung mag-ina yan. Kapatid, pag pinagpala tayo, sana wag po tayong mabulag sa blessing na yan. Sabi ko nga kay Preacher Tony, sabi ko talagang pangako lang ng Diyos talaga. Nung last November, December, at least nagla-love gift si Preacher Tony every Sunday. Ba nagulat ako, every Wednesday, ila-love gift din ako. Sabi ko, Preacher, wag na. Mag-preach man ako ng Wednesday o hindi Wednesday, wag mo na akong bigyan ng love gift. Okay na yung Sunday. Mag-preach ako o hindi, basta importante sa akin, malid ko ang tao. May pangaral ko ang salita ng Diyos. Dahil, kapatid, yung tinatamasa natin ngayon. At kung meron at marami yan, bakit ka pa maghahanap ng sobra-sobra kung sobra naman talaga yan? Kung bakit maghahanap ka ng sobra-sobra kung meron na yan? Ang i-claim mo na lang. Kung wala ka, kapos ka, hirap ka, ang i-claim mo na lang ang mga pangako ng Diyos. Amen? Kung may pangako man ng tao, sige, pangawakan mo, pero wag mong iaasa at isasandal dyan, mga kapatid. Dahil ang tao nagbabago, mga kapatid. Minsan, babaksak tayo, minsan talagang gugulihin tayo ng ating sarili dahil nakatingin nga tayo sa tao, pero maganda sa mga pangako ng Diyos. Nainiwala ba kayo kahit isa na salita na pangako ng Diyos walang magmimintis? 1 Kings chapter 8:56. Sabay-sabay natin basahin po ito. Okay. 1 Kings chapter 8 verse 56. Ready? Begin. Blessed be the Lord that He given rest unto His people Israel, according to all that promise. There hath not failed one word of all His good promise,
which is promised by the hand of Moses his servant. Pansin niyo yung talata na yan. Pinuri nila ang Diyos. Kayong mga bayang Israel, binigyan kayo ng kapahingahan ng Diyos. And then, ayon sa mga pangako niya, na kahit isa man lamang, hindi nagkulang, amen? Of all His good promise, lahat ng mga pangako ng Diyos, mabubuti. Tayo may mga mabubuting pangako, kahit na mabuti, minsan sumasama. Dahil napapalpak tayo. Kahit mabuti yung mga pangako mong binitawan, pumapangit, sumasagwa, sumasama, at hindi nagiging mabuti kapag hindi natin tinutupad. Pero sa Diyos, mga batid, lahat na mga pangako niya ay puro pawang mga mabubuti. Amen? Kahit isang talata, isang letra, hindi man lang mawawala, hindi mababawasan, at hindi pwedeng hindi tutuparin ang mga pangako ng Diyos. Ang problema mo lang, ayaw mong angkinin. Ayaw mong panghawakan. Lagi kang bumabase sa dunong kakayahan at lakas mo. Bago ko bigay number 2, si Pedro, expert sa pangingisda, alam natin yan. Lucas 5:7, expert siya. Talagang yan ang buhay niya mula nung nagkaisip siya, talagang mangingisda po siya. Alam niya ang panahon, alam niya ang oras, alam niya kung panahon. Pero itong pangyayari na yan, sabi ng Bible, sabi diyan, and they begged. Tama ba ako? Okay. Lucas 5:7. Lucas 5:7. Okay. Okay, tama. And they beckon out their partners with mali yata yung, hindi dyan sa ano. Teka muna, verse 6 yata yung verse 5. Tingnan ko nga ulit dito. Okay. Yan, verse 5, verse 5. Yan, hindi na sa verse 5. Ang sabi ng talata, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Malinaw, ang sabi ni Simon Peter, buong magdamag, nagpagal na kami. Nagpuyat kami, magdamag. Ang sabi ng talata, nagpagal kami, magdamag. Pero sabi, wala man lang kahit isang nahuli. Dito ang sinyales, ang pagtuturo ng Diyos, yabang mo kasi. Akala mo, experience talaga, makukuha ka ng maraming isda eh. Kaya hindi alam ni Pedro, sabi ng Diyos, hindi mo alam, Pedro, inutusan ko mga isda. Huwag ka magpahuli muna mga isda kay Pedro dahil nakakalimutan na ako na kung saan gagising na lang, dala yung net, dala yung lambat, dala yung panghuli, pain, pupunta na lang sa araw-araw, ginagawa niya yan. Isang araw, wala siyang nahuli. Tinuruan siya ng Diyos dyan. Hello! Nagturo ang Diyos dyan. Wala kahit isa. Inalis ng Diyos ang mga isda sa dagat na oras. Naniniwala ko, alam lahat ng mangisda yan. Yung oras, yung panahon, yung place, kung malalim o mababaw saan maraming isda. Alam ng mga mangisda yan. Pero sabi ng Bible, wala siyang nahulan nating. Wala kahit isa. Pero nang sabi ng talata, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang aking lambat. Hello, nandiyan po ba kapatid? Ano kinilaim ni Peter? Thy word. Dahil sa iyong salita. Una, wala eh. Lumabas siya ng bahay, wala eh. Wala. Dala niya lahat ang gamit niya. Pero nakalimutan niyang i-claim ang may-ari ng lahat,
Ang Panginoon o ang Diyos, mga kapatid, the same sa buhay natin. Minsan pinipilit natin, minsan nandun ang experience o ginagawa, minsan nandun sinisikap natin, ginagawa ang lahat. Pero isang araw, dapat may ma-realize ka, hindi mo i-claim kung ano man meron ka, dapat ang i-claim natin, Word of God, amen? Salita ng Diyos, pangako ng Diyos. Claim God's promises. Number 2 na tayo. Nandiyan pa ho ba kayo? Paano magiging strong ang iyong pananampalataya? Number 2, consider God's power. Balikan natin yung text natin, 19 to 21. Okay. Verse 19, ulitin natin. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's wombs. Ang sabi ng talata, okay, 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Dito sa mga talatang ito, mga kapatid, malinaw na kinonsider ni Abraham, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Hindi lang niyang kinilaim, kundi sabi kahit 100 taon na si Sarah ay baog pa, mga kapatid, yung power, yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Yung pangako ng Diyos, i-claim mo. And then, ito ngayon para lumakas yung pananampalataya mo, tumatag yung tumiba yung pananampalataya, kundi i-consider mo rin yung kapangyarihan ng Diyos. O, tingnan natin yung Hebrews 11. Balikan natin yung Hebrews 11. Okay. Hebrews chapter 11. Verse 17. Okay. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom he was said that Isaac shall thy seed be called. And then pagdating sa verse 19, according that God was able to raise up him, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Dito sa mga talatang ito, mga kapatid, isinaalang-alang ni Abraham ang kapangyarihan ng Diyos na kahit sa mga patay, ang sabi ng talata, kahit sa mga patay, pwedeng bumuhay ang Diyos. Amen, mga kapatid? Ito, lagi kong sinasabi ito, mga kapatid. Alam, sa Bible, mga kapatid, bakit itinuloy o itutuloy talaga ni Abraham na saksakin yung kanyang anak na wala man lang alinlangan na baka umiyak to, baka masaktan ng asawa ko, baka masaktan ako. Wala siyang alinlangan, itutuloy niya talagang i-offer ang kanyang anak na wala man lang alinlangan. Bakit? Ano ang nasa kokote ni Abraham? Ano nasa isip ni Abraham? Sa oras na yan, yung aktual na ino-offer niya yung kanyang anak, meron siyang kinukonsider doon. Ang nasa isip niya, kahit 100 times kong saksakin itong aking anak na to at 100 beses mamatay ito, nasa isip ni Abraham, kayang buhayin ng Diyos sa oras pa rin ng aking anak. Amen, mga kapatid? 100 beses kung patayin niyan, kaya ng Diyos sa 100 beses na buhay niyan. Dahil ang Diyos natin, hindi lang Diyos na mga patay, kundi Diyos na mga buhay. Amen, mga kapatid? Consider natin yung power ng Diyos. Minsan ito nga yung faith natin, nangihina, nalalamig. Kasi nga bakit yung power mo, yung lakas mo, yung tibay ng mukha mo, yung tibay ng, mga kapatid, hindi ho yan, kundi yung power ng Diyos.
Doon tayo maniwala, doon tayo alalahanin natin, isaalang-alang natin, i-recognize natin, pag-aralan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, panahon ng Egypt at panahon ni Pharaoh, siya ang pinaka-panahon o tanyag at makapangyarihan si Pharaoh noong time noon. Pero wala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Naalala niyo po mga kapatid, diba, ilang salot ang dumating, nagmatigas si Pharaoh, ayaw palahain ng bayang Israel. And then lumambot ang kanyang puso, diba? Kumbaga, kaya ng Diyos na palambutin ang puso ng tao, kaya ng Diyos na patigasin ang puso ng tao. Walang magagawa ang tao, even si Pharaoh noong time noon. Kahit sa Red Sea, mga kapatid, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Amen, kapatid? Kahit sa panahon ni Daniel, mga kapatid, pinatikom ng Diyos ang bibig ng leon. At tayo, kahit sinong tao na mahusay mag-alaga ng hayop, kahit sabi mong expert ka sa pag-aalaga ng tigre o leon man, mahirap patikumin ang bibig ng leon. Hello? At sa panahon na yan, pinatikom ng Diyos ang bibig ng leon. Ni galos, ni pangil. Wala kang nakita, mga kapatid, nung tinapon si Daniel dun sa mga yungib ng leon, mga kapatid. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Even sa Gideon 300. Thousands soldiers ang kalaban nila. Pero 300 lang sila. Kaya hindi ho talaga sa bilang, mga kapatid. Hindi sa kapangyarihan ng bilang. Ganon din sa church, makakaipon tayo na malaki, dapat marami tayo. No! Kahit konti lang tayo, makakaipon tayo. Amen? Kahit hindi tayo mayayaman, makakaipon tayo kasi pinapanghawakan natin, kinukonsider natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, hear mo, 100,000 versus sa 300. Siguro panahon ni EPJ, yung mga Hapon, na kahit nag-iisa lang siya, rarat-ratin niya, libo-libong Hapon na bumabangon. Pambira, kahit nag-iisa lang, pero alam natin, palabas lang. Ito, totoong nangyari. 300 versus 100,000. Sinong kayang gumawa ng ganong bansa na mananalo sa 100,000 ang 300, mga kapatid? Walang iba kundi ang bayan lang ng Diyos. Amen, mga kapatid? Bayan lang at kapangyarihan lang ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga, parang butil lang sila, parang butil ng buhangin yung kalaban nila, mga kapatid, kung ikukumpara yung 300,000, 300 person, mga kapatid. Grabe, no? Yung panahon ni Elijah, naalala nyo? Na yung mga false prophet, di ba, naglagay ng hain, talagang para nananalangin, lumuluhod, dinihiwa nila yung sarili nila, na magpaulang ka ng apoy, aming Baal, o aming Diyos, o aming Diyos. Pero walang nangyari. Pero si Elijah, isang panalangin lang. And then, yung apoy bumaksak. Tayo ba? Kaya ba natin maglagay ng apoy? Di ba? Minsan sa birthday, yung candle, pag walang posporo, hirap na hirap tayo. Di ba? Hirap na hirap tayo. Wala naman, hindi naman kaya eh. Di ba? Minsan lighter pa nga eh. Ginagamit natin eh. Di ba? Pero ang Diyos, kaya niyang magpaulan ng apoy at magbigay ng apoy. Hello, may kausap pa ba ako, mga kapatid? Para mga imposible ngayon, isipin natin yung nangyari sa Old Testament eh, no? No? Yes, parang imposibleng mangyari. Pero hindi na aktual na ipapangyari ng Diyos yan, mga kapatid. At meron talaga sa buhay natin, mga kapatid. Kahit yung mga kulog, pag nakarinig ka ng kulog at napakalakas, dumadugong-dung ang mundo, nakakatakot. Ang sabi ng Bible, isa yan sa tinig ng Diyos. May talata po yan, mga kapatid. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng kulog. At sa kapangyarihan lang ng
May talata rin yung fingerprint natin, kapatid. Bilyong tao nang nabuhay sa mundo. Wala kang nakitang same. Meron mo ba, kapatid? Diyos ang nagtatak niyan. Kapatid, iba-iba yan. Pastor, gaano katindi yung kapangyarihan ng Diyos? Kaya tayo, pag may mga minor problem lang, sa health, kalusugan, minsan daing lang ng daing, reason tayo ng ipanalangin na lang natin. Amen, mga kapatid? At may mga kailangan tayo sa buhay, mga kapatid. Parang hindi natin kaya lahat, mga kapatid. Lagi natin i-consider ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman nagbabagong kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At patuloy ito, naggagawa at gagawa, mga kapatid. Consider God's power. Kahit yung sa panahon natin ngayon, makapangyarihang tao ngayon sa mundong ito. Ang sabi ng talata, latak lang yan sa kapangyarihan ng Diyos. Tutuusin nga, ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. Ang kapangyarihan ng tao ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kapatid, consider natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo? Gising pa ba kayo? Buhay pa ba Espiritu ng Diyos sa inyo? May power pa ba yung salita ng Diyos? May power pa ba yung Holy Spirit? Consider natin, kapatid. Kaya minsan uuwi tayo, parang talunan pa rin eh. Hello? Parang walang narinig eh. Parang yung faith mo, pumunta ka sa church, na yung pa rin ang faith mo, and then nung lumabas ka sa church, yung pa rin ang faith mo. Dapat hindi ganon. Laging nagiging strong matapos mong pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Ito lang nagpapatatag sa atin, mga kapatid. Claim God's promises. Number 2, consider God's power. And number 3, be strong in your faith. Gusto niyo ba maging strong ang faith natin, lahat? Number 3, closer to God's plan. Mas maging malapit ka sa mga plano ng Diyos. Kasi may mga plano pala tayo, akala natin tugma o close, malapit sa plano ng Diyos. Si Abraham, kung titignan natin, dinala siya sa lupang pangako. Na hindi niya alam kung ano yung pupuntahan niya. Naalala niyo si Lot, na feasting din, Preacher TJ yan eh. Abraham and Lot. Si Lot ay may plano na sa buhay na yung kanyang mga kahayupan o mga alagang hayop ay doon maging komportable sa patag na lugar. Diba? Kumbaga may plano siya, pero hindi naging malapit yung plano niya sa plano ng Diyos. Pero si Abraham, Lord, kung ano yung plano mo, kung ano yung gusto mo. Diba? And then tingnan natin itong Hebrews, ilang mga talata, Hebrews 11, balik natin. Verse 8 and 9, 10, tingnan po natin. Diba? Ito yung mga talata na binabanggit ko, verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obey, and he went out not knowing whither we went. Ang sabi, hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung anong lugar na ipamamana ng Diyos sa kanya. Verse 9, by faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same promise. Ang sabi ng verse 10, for he looked for a city which had foundation, whose builder, the maker is
God. Ang sabi, ang inasahan niya raw yung bayang itatatag ng Diyos. Na kung saan ang sabi ng talata, kung ang Diyos ang gumawa, whose builder and maker is God, yun ang tinignan, mga kapatid. Ang tinignan ni Abraham, hindi niya alam yung talagang lugar, wala naman talagang ways noon, wala pang mapa. Pinaglalakad lang si Abraham. Abraham, punta ka ron. Walang binigay ang mapa ang Diyos, walang ways. Sabihin, naglalakbay si Abraham. Mga kapatid, ang pinanghawakan niya, merong matibay na pundasyon, nakatitiyak siya, ang Diyos ang nag-build, ang Diyos ang gumawa. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagplano, hindi siya mapapahamak. Amen? Ito ngayon ang problema natin. Pinipilit natin na magplano sa buhay, pero hindi naging malapit o naging malapit. Sabihin, hindi tumugma sa plano ng Diyos. Kaya, kung gusto mong maging strong ang iyong pananampalataya, lagi mong kapitan. Kumbaga, ilakip mo ang sarili mo. Lahat ng iyong plano sa buhay. Tingnan pa natin itong ilang talata, 2 Timothy. Ilang verse na lang tayo, 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Okay. Ang sabi ng talata, verse 9, who hath saved us. Alam natin, siya ang nagligtas sa atin and called us with holy calling. Tinawag na isang banal pagkatawag according to our works, but according to His own purpose and grace. Ang sabi ng talata, ayon sa kanyang sariling dahilan o akala't biyaya. Kapatid, merong layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi pwedeng nabuhay ka at ikaw ay naligtas, wala nang purpose ang Diyos sa buhay mo. Hindi, mga kapatid. Ituloy mo lang ang magandang plano mo sa pamilya mo. Ituloy mo lang ang mga karir mo. Maging professional ka, maging maayos ang buhay mo, magtatag ka ng pamilya, mag-business ka. Oo, lahat yan pwede mong iplano. Hindi ko kontra ang Diyos yan. Pero eto ngayon, malapit ba yan sa plano ng Diyos? Sample, Lord, magbabuy and sell ako, ha? Tulungan mo ako rito. Pero bago ka mag-buy and sell, tiyakin mong giver ka talaga. Pag hindi ka giver, malayo ang plano mo sa plano ng Diyos. Lord, tatayo ako ng business. Sana mag-boom yung business ko. Pero ang tanong, pagpaplanuhin mo yan at papangarapin mo yan, ikaw ba'y faithful sa gawain? Faithful ka ba sa Diyos? Naintindihan niyo, mga kapatid? Closer to God's plan. Pagka nagplano ka, dapat malapit sa plano ng Diyos. Hindi pwedeng aarangkada ka lang. Magtatakda ka lang ng gusto mong gawin sa buhay mo. Pero yung malayo pala sa totoong buhay na ginagawa mo. Hindi pwedeng, unfaithful ka, i-bless ka ng Diyos? No! Tamad ka sa gawain. Pero eto ngayon, nangangarap ka magkaroon ng ganong bagay, mga kapatid. Ang taong may malakas at matatag na pananampalataya, sila yung laging malapit sa plano ng Diyos. Amen? Sila yung laging malapit sa Diyos, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, lagi tayong magpakalakas, mga kapatid. Yung faith natin, magiging matatag lang yan. Kung ilalagay mo ang plano mo sa Diyos, magiging tutugma at magiging... Hindi dapat ilalayo, mga kapatid. Yan ang nagiging problema natin. Akala natin na puro tagumpay. Yes, minsan may tagumpay, minsan kabiguan. Hindi lahat nagtatagumpay ang gusto plano natin. Minsan pinare-realize lang ng Diyos. Pinilit mo lang yung gusto mo. Pero mas the best pa rin yung plano ng Diyos. Last 2 verse,
Deuteronomy 4:4. Last two verse daw tayo. Deuteronomy 4:4. Tapos, Deuteronomy 11:22. Anong sabi ng talata? Pakibasa nga po. Deuteronomy 4:4. Okay. Ready? Begin. But he had did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Wow! Ngunit kayo'y umayon sa Panginoon ninyong Diyos na mabubuhay pa sa bawat isa sa inyo sa araw na ito. Ang sabi, tayong nabubuhay pa rin, alive, every one of you this day. Ang sabi, cleave unto the Lord. Umayon. Lord, aayon ako. Ito gusto mo. Dito ko pinatatakbo. Dito mo ako pinalalakad. Dito mo ako pinadiretso. Lord, gusto ko sa kanan eh. Lord, gusto ko sa kaliwa. Pero sabi ng Diyos, umayong ka. Amen? Habang nabubuhay ka, ilagay mo ang sarili mo sa Diyos. Sang-ayunan mo yung plano ng Diyos sa'yo. Pastor, masakit, kahit masakit, basta tama at mabuti, yan ang maganda, mga kapatid. Pag sinabi masakit, Pastor, masakit. Iwalay ko ba yung boyfriend ko, unbeliever? Oo, masakit. Pero may ibang plano ang Diyos sa'yo. Masakit sa bulsa pag nagbigay ako, Pastor. Oo, kahit masakit sa bulsa. Pero yung gagawin mo magbigay, yan ang plano ng Diyos, amen? Pastor, may plano kong gawin, baka mawawasan yung gastos ko o mawawasan yung budget ko, Pastor. No, mga kapatid, mas maganda pa rin ilapit mo ang plano mo sa plano ng Diyos. Hindi ka talaga babase sa iba, mga kapatid. 11:22, last verse. Nandiyan pa ba ho kayo? Gising pa ba kayo? Deuteronomy 11, okay, verse 22. Okay. Pakibasa. Ready? Begin. For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you to them, to love the Lord your God, to walk in His all ways, and to cleave unto Him. Wow! Ang sabi, lumakad, walk on all His ways. Lahat ng lakaran mo sa Diyos. And makilakip sa Kanya. Sa Tagalog, makilakip. Iayon, makilakip. Basta nandun ka, mabatid, dikit ka sa Diyos. Amen? Magandang lagi tayong nakayakap sa Diyos, nakadikit sa Diyos, nakasandal sa Diyos. Yan yung the best na plano ng Diyos sa iyo, mga batid. Minsan tayo nga, akala natin close. Pastor, close naman yung plano ko sa plano ng Diyos. Parang tama naman ito eh. Minsan nakala mo, tama lang yan. Tanong, kung may paplanuhin ka, ang the best pa rin, diligan mo muna ng maraming dasal. Pero kung ura-urada ka lang, magdidesisyon at walang prayer, malayo yan sa plano ng Diyos. Diligan mo muna ng panalangin. Diligan mo muna ng pagtatapat. Diligan mo muna ng pagyakap, pagsang-ayon sa Diyos. Lord, nagawa ko na po ito. Give me wisdom, Lord. Ito po yung gusto ko. Bibigay sa ng Diyos yung wisdom. Pero kung walang prayer, walang faithfulness, walang pagsunod sa Diyos, tapos ikaw magpaplano ka, malayo! Yung buhay mo pa lang, malayo, hindi nasasang-ayon ng Diyos yan. Ngayon, pag nandun ka na dahil malayo, eto ngayon, lupay-pay ang faith mo. Magsisisi ka, iiyak ka, dadaing ka, marami kang ituturo, na wala na yung faith mo. Bakit giniit mo yung plano mo eh? Closer to God's plan. Kung gusto natin maging strong, ang faith natin. 3 bagay, mga kapatid, para maging strong ang bawat faith natin. Number 1, claim God's promises. Consider God's promises.
and closer to God's plan. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Ama, ang salita mo muli ay nailatag sa kongregasyon na to. Kapulungan ng mga mananampalataya, ang Victory Fundamental Baptist Church. Salamat, O Diyos, na ipangaral lang yung lingkod ang salita mo. Kung meron mang nangihina, nang lulupaypay, nadi-discourage, nalilito, nawawala ang faith, tulungan mo kami sa oras na ito at sa mga susunod na oras at araw, pakatatagin mo ang aming mga pananampalataya. Usapin mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Habang tayo nakabigit, nakayoko, sana clear ang mensahe about kay Abraham. Kahit kailan hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Tayo, lagi yan nakatingin sa tao. Lagi yan bumabase sa sarili, sa karanasan, at sa gusto natin. Kaya humihina ang ating faith. Sana kinausap pa rin tayo ng Diyos. Be strong in your faith. Hanggang lagutan tayo ng hininga. Ano man ang ginagawa natin sa buhay, sa mundong ito. Faith pa rin ang ating magiging pananggala sa mundong ito. At sa mga bisita man o ilang beses lang nakadalo, maliligtas ang tao sa pamagitan ng pananampalataya. Kung gusto mong maligtas, sampalatayanan mo si Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo siya. Sa kanya ka mananampalataya. Kung mamamatay ka ba sa oras na ito, tiyak ka ba sa langit pupunta? Kung hindi ka tiyak, pwede ka magtaas ng kamay at sabihin mo, Pastor, ako'y gustong manampalataya kay Jesus sa aking puso. Taas mo ka ng kamay mo. Sa mga first, second time, third time, young people, adult. Sige po, kamay niya. Estudyante, meron ho ba? At mamaya pwede nating counselan po. Tayong lahat ay tumayo sa mga mananampalataya. Alam ng Diyos, sa araw-araw ng buhay natin, marami tayong laban. Andiyan ang kaaway. Minsan, ginagamit pa nga ang mga tao sa paligid natin. Na panghihinaan tayo ng loob, ang bilis natin ma-discourage. May mga time, marami tayong iniisip at inaalala. Parang gusto natin mapagod. May mga time na pagod na nga tayo. Kailangan pa rin pala maging matatag. Bawat pananampalataya natin. Hindi binigay ng Diyos ang bawat problema at pagsubok na hindi mo gagamitan ng pananampalataya. Gamitan mo ng faith yung nararanasan mo sa buhay. Gamitan mo ng faith yung mga problema at pagsubok mo. Gamitin mo ng yung pananampalataya sa lahat ng plano mo sa buhay mo. Kung kinausap ka, Lord, palakasin mo ang aking pananampalataya. Please come and then pray ka, Lord, kiklaim ko po, may kailangan ako. May pangako ka, Panginoon. Kukonsider ko yung lakas mo at kapangyarihan mo. Naubos man ang lakas natin, karunungan natin, kapangyarihan natin, pero ang Diyos di naubos ng kapangyarihan. Yes, may free will tayo.
Maaaring may listahan tayo na gustong iplanuhin sa buhay. Pero the best pa rin kung malapit talaga yan sa mga plano ng Diyos. Dakilang Panginoon, salamat sapagkat sinusubok mo ang faith po namin. At minsan nga dinadaan mo pa ito sa apoy. Yung mga masasakit na pangyayari sa buhay namin, malulungkot na pangyayari sa buhay namin. Pero ikaw rin na may sabi, Panginoon, dapat lumakas ang aming tiwala sa iyo. Lord, kung nagkulang man kami, patawarin mo kami. Humina man ang faith namin. Marami kaming tanong sa buhay. Marami kami hinahanap sa buhay. Lord, patawarin mo kami at linisin mo kami. Dagdagan mo lagi ang faith namin. Patibahin mo ang faith namin, Panginoon. Makita po sa puso namin na talagang tumatayo kami, naninindigan kami dahil yun ang totoo at tama. Ito yun ang gusto mo, Panginoon. Lumakas ang aming pananampalataya, hindi maging talunan sa mundong ito. Lord, patawarin mo kami. At salamat muli sa encouragement. Salamat sa pagtitiwala. Nakakatayo sa pulpitong ito, Panginoon, na nahabilinan ng aming Bishop Fernando de Vega. Salamat, O Diyos, sa mga preachers na tumatayo rito na nangangaral din. Salamat sa mga members pa rin, Panginoon, nagpapatuloy sa kabila na may mga nangyayari, nakikita pa rin namin ang aming faith sa iyo, Panginoon. At salamat sa pinamana po ng aming Pastor Eni, Panginoon. Matagal niya nang tinuro pa rin sa amin ang faith, Panginoon. Napapalo lang ngayon. Salamat po kay Pem, Lord. Ama, maraming salamat po. Kung ano man ang tagumpay sa araw-araw sa buhay namin, tulungan mo pa rin kami na maging matatag, lalo sa panahon ngayon. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa mensahe. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa iyong salita. Salamat sa bawat mananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen? Praise the Lord. Tawagin ko na po ang ating leader. Amen.